Ako'y isang kulot, mahilig mag-shot. Kulot na isinilang, may dalang alak. Ako'y sobrang sanay tumagay hanggang umaga. Ako'y kulot, may tanpulos, prinitong isda. Uy pare, ubos na alak natin. Arms. O sige, kuha pa tayo. Ang baga na lang para patas. O, magkano garod pera mo dyan, GR? 20. Okay? Ikaw, Jonathan? 10, Gegi. Ano ba yan? Yan na lang yung mga dala nyo? Parang di kayo nagtatrabaho ah. Sorry na pare, ako naman bumili ng pulutan kanina eh. Ako naman yung bumili ng alak kanina, Gegi. Ang tanong yung ngayon. Wala kayong mambag ngayon oh. Magkano ba dala mo? Piso. Ay, Gegi. Ang lakas mo manisin, mas malala ka pa pala. Arms. Magkano ba yung 2x2? Kasi naman siguro yan, pre. Di yan sasapat. Di mo ba alam na sobrang mahal na ng mga alak ngayon? Mahal ko talaga mga alak ngayon. Palagi, Gegi. Hindi, tumaas na yung presyo ng mga alak ngayon. Ha? Bakit naman? Aba malay ko, yung akin din tumataas. Arms. Okay na, bastos ka talaga? Yung binibenta ko, same price pa rin, Gegi. Wow. Kalma, Jonathan. Naka-video tayo, pre. Naka-video. Ay, sorry, Gegi. Ano na garod gagawin natin ngayon? Mambabae. Ano ba, GR? Straight to one ako. Ay, sorry. Arms. Good night na ako mga tol ha. Matutulog na ako, Gegi. Ikaw matutulog? Sige, ako rin pare. May date pa ako eh. Iwan nyo ako dito? Hindi pa nga ako tinatamaan, oh. Kaya mo na yan, pare. Arms. Gegi. Okay siya ba? Bala kayo, maglalasing pa ako. Iyon lang, ito na lang pera ko. Ay, ano ba yan? Kailan kaya gaganda ang buhay ko? Lagi na lang piso natitira sa bulsa ko eh. Hindi naman ako magastos na tao. Kung pwede ko lang sana makausap yung pinakamatalinong Pinoy, siguro maganda na ang buhay ko ngayon. Pero mamaya na yan, hindi pa ako lasing. Kaibigan? Yaha! Sino ka? Huminahon ka. Baka kayo marinig ng mga gwardya. Ha? Bakit may gwardya? Ano ang iyong ngalan? Walang pasabi, lumitaw ka na lamang bigla sa dakong ito. Nakahandusay at walang malay. Ewan ko nga eh. Naglalasing lang ako kanina kasama ko mga tropa ko, si Jonathan tapos si JR. Kaso naubusan kami ng alak tapos wala na din kaming pambili. Kaya iniwan nila ako. Pupunta dapat ako sa store nila Auntie Josie para umutang. Pero tingin ko hindi na ako pagbibigyan nun. Kaya kailangan ko pang dumiskarte na pambili ng alak ko, di ba? Hay. May 100 ka dyan, pre? 100? Para sa mo naman kakailanganin ng ganyang salaping hindi biro ang halaga. Ha? Bagtit isang 2x2 at chicharon lang yun, no? Hinaan mo lang yung boses, amigo. Baka kayo mahuli ng mga gwardya. Wow! Ang lalim naman ng yung Tagalog, Duldog. Aking naririnig na may binabanggit ka sa wikang Ingles. Ikaw ba'y nakapag-aral? Oo naman, no? Best in science ako dati. Mahusay. Maaari mo ako matulungan sa aking aklat. Teka. Sino ka ba? Paumanhin, amigo. Ang pangalan ko ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Wow. Ang haba naman ng pangalan mo. Sa akin, Douglas Tumagay lang eh. Pwede mo akong tawagin Pepe. Oh, wow. Ayoko din yun. Paumanhin. Jose Rizal na lang. Jose Rizal? Dr. Jose Rizal? Siyang tunay. Yung naka-side view sa piso? Jose Rizal? Ano? Anong ginagawa mo dito? Buhay ka pa pala? Sabi na eh. Naka-bulletproof siguro yung likod mo. Saglit, kaibigan. Ano ba sa palagay mo ang taon ngayon? Di ko alam, pre. Lasing ako eh. Pero ano sa iyong palagay ang kaganapan ngayon? Yung frog control? Hindi. Ang hirap naman ng mga tanong mo, pre. Ano tingin mo sa akin, si Jose Rizal? Hindi. Ako yun eh. Oo nga no. May wifi kayo dito, pre, para ma-post ko sa Facebook na buhay ka pa pala. Trending yun pag ganun, pre. Ano ang iyong hawak, amigo? Itong cellphone ko. Nandito pala yung taon, pre. 2025. 2025, pre. Taong 2025? Siguro? Kung gayon, ikaw ay galing sa hinaharap. Ha? Paano ito nangyari? Teka, Dr. Jose Rizal, ano bang taon ngayon? Ikaw ay nasa taong 1896. Nosebleed. Taong 1896. Ha? Huwag kang maingay, amigo. Pag nalaman ng mga gwardya sibil na ikaw ay narito, maaari kang mapagkamalang rebelde at ikaw ay bitayin. Ba't naman nila gagawin sa akin yun? Sabi na huwag kang lumika ng ingay. Hindi mo ba nababatid ang mga kaganapan sa ating bayan sa kasalukuyan? Hindi. Ano ba nangyayari? Ang ating inang bayan ay kasalukuyang nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga Kastila. Ang ating mga kababayan ay pinagdurusa, inaalipin, at pinagmamalupitan. Okay. Subalit sa gitna ng dilim, may sumibol na revolusyon. Naglalayong wakasan ng mapanupil na paghahari upang tuluyang makamtan ng bayan ang kasarinlan at kalayaan.
Okay, tumayo balahibo ko doon, Dr. Jose Rizal. Tara, labaran na natin yan. Ngunit hindi maaari, kaibigan Douglas. Bakit naman? Dahil ako ay kasalukuyang nakakulong. Ha? Anong kaso mo? Ako'y ikinulong dahil itinuring akong banta sa kapangyarihan ng mga Espanyol. Oh, ibig sabihin nakakulong din ka rin ako? Oo? Ba't nga? Ipapakawalan nyo ako. Sinabi na huwag kang lumikha ng ingay. Baka ikay mapahamak palalo. Ay, okay, Dr. Jose Rizal. Naniniwala ko sa'yo. Hindi ba't ikaw ay nagmula sa hinaharap? Nangangahulugan ito na dapat batid mo na naganap sa nakalipas. Nay, grabe ka naman sa akin, pre. Hindi naman ako marites. Anong marites? Yung tawag sa mga chismosa ngayon. Ano bang rason ba't ikay naparito, kaibigan? Hindi ko nga alam, Garo. Nagising na lang ako bigla dito. Kung ganon, kailangan mo nang umalis, kaibigan. Habang natutulog pa mga gwardya. Di magpanggap na lang akong naliligaw. Paano mo naman yung gagawin? Ano ka ba, pre? Ilang beses na akong napunta sa mga lugar na di ko alam, no? Your Honor, hindi halaman sa kalsada yung pinapalitan. Yung puro ng saging, ba't may palaman? Osme! Ay, Omse! Ay, Osmem! Okay na. Tama yan, pre. Tama, very good. Hindi rin yan ubra sa mga bantay. Huliin ka pa rin nila, kaibigan. Relax ka lang. Masyado kang OA, pre. Anong OA? OA, parang short for over angdod. Ha? Basta yung sobra mag-react. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita makalis dito, kaibigan Douglas. Tika lang. Excited ka masyado. Sulitin ko na tong pagkakataon na to, Dr. Jose Rizal. Ha? Sa totoo niyan, may mga tanong ako sa'yo. Sige, anong mga tanong? Balay, may problema kasi ako ngayon eh. Nahihirapan ako mapasagot yung nililigawan ko. Maglilimang taon na kaya. Tapos lagi pa akong nawawalan ng pera kaya di naman ako magastos na tao. Tapos kada magigising ako ng umaga, laging masakit yung ulo ko. Hindi ko nga alam kung bakit nalilito na rin ako. Ay nako. Pengi-bende, pre. Ano ang iyong tanong? Ha? Anong tanong? Ani mo kanina may gusto kang itanong? Oo pala. Masakit bang matulay? Ano ang ugnay nun sa mga una mong winika? Di ko alam. Nako, wari nahihibang ka na sa tindi ng suliranin mong dinadala, amigo. Subalit ayos lamang iyan, dahil tutulungan kita. Ayun the best ka talaga, Dr. Jose Rizal. Winika mo kanina na nahirapan kang makuha ang sagot ng iyong sinisinta. Opo, Dr. Jose Rizal. Bakit hindi ka lumikha ng tula para sa kanya? Ginawa ko na dati yan hindi naman gumana sa kanya. Bray. Ganda mo'y walang katapat. Pag nakikita kita, tumatayo aking rahibaw? Huwag ganyan, amigo. Bakit hindi mo na lamang ipinta sa tula ang kagandahan ng kanyang mata? Ay, oo nga, Pwede siguro yung Bray. Ang ganda ng mata mo. Ngayon hulaan mo, saan nakatingin yung mata ko? Pwede ba yan? Hindi ganyan, Douglas. Paano kung ganito na lamang? Aubrey, sa iyong mata ako'y nabihag. Parang bituin sa gabi walang kapantay na liwanag. Grabe naman yun. Matanggaling mo gumawa ng ganyan, pre. Saks lang. Siguro ang bilis mo lang napasagot yung niligawan mo. Arms? Winika mo rin pala kaninang madalas ka nawawala ng salapi. Oo, Dr. Jose Rizal, yun din yung isang problema ko eh. At nabanggit mo rin kanina na madalas sumasakit ang iyong ulo tuwing ikaw'y nagigising. Osme, pre, hanggang ngayon nga eh. Ano bang iyong hanap buhay, kaibigan? Sa ngayon? Wala. Bakit? Nag-resign ako eh. Ba't ka nagbitiw sa iyong trabaho? Nakakapagod eh. Hindi ba't lahat naman ng trabaho'y nakakapagod? Ay, Paano magkakaroon ka ng salapi kung hindi ka nga nagsisikap? Pautangin mo na lang ako para okay na, di ba? Nako, hindi yan wasto, kaibigan. At ano naman ang sanhi ng pagkirot ng iyong ulo? Di ako sigurado eh. Basta pag gabi nagiinom kami ng mga tropa ko, libre ni Jonathan yung alak tapos kay JR naman yung pulutan. Nagsashot lang kami tapos hindi ko na maalala yung mga susunod. Tapos magigising na lang ako, masakit na yung ulo ko. Tapos syempre nauhawa ko nun. Magsashot ulit ako. Natry mo na yung Citogen? Kaibigan naman, wari batid mo na ang kasagutan sa mga problema mong iyan. Ano yun? Kailangan ko ulit mag-shot? Hindi. Kailangan mo nang itigil yan. Bakit naman? Kung di mo rin naman paniniwalaan ng aking salita, bakit ka pa nagtatanong, kaibigan? Ikaw yung pinakamatalinong Pinoy eh. Pambansang bayani ka nga, pre. Ako? Isang bayani? Hindi yung kumanta ng uchuchu Iba yun. Basta bayani ka namin, pre. Paumanhin. Ako'y nagulat lamang sa aking narinig, kaibigan. Diba? Inaral ko mga libro mo yung No Limit Tangerine at saka El Filibusterism. No Limit Tangere at El Filibusterismo? Yan ba yun? Siyang tunay. Tsaka di ba ikaw yung nagsabi ng, ang di magmahal sa sariling wika, hindi makakarating sa paruruunan. Nakakasiguro ka bang inaral mo talaga? Oo naman, no? Ano ka ba, Dr. Jose Rizal? Patawad, kaibigan. Subalit kinakailangan mo ng lumisan. Nalalagi sa panganib ang buhay mo dito. Teka lang kasi. Ano ba dapat kong gawin, Dr. Jose Rizal?
Gusto ko lang naman gumanda ang buhay ko eh. Paano mo nga gagawin iyon kung hindi ka magtatrabaho? Ba't yung ibang tao ang ganda ng buhay? Ang ginagawa lang nila nanlalamang ng kapwa nila tao, di ba? Pwede ko bang gawin yon? Kaibigan Douglas, kung ninanasa mo ang malaking pagbabago, kailangang simulan ito sa munting mga hakbang. Kung ayaw mo ang kasakiman ng ibang tao, tiyakin mo hindi ka rin sakim sa iyong sarili. Sapagkat hindi lamang salapi ang batayan yan, kundi pati ang iyong oras, pag-aaral at kalusugan. Huwag mong hintayin na ang mundo ang kumilos para sa iyo. Tandaan mo, ang pinakamunting hakbang patungo sa pagbabago ay mas mahalaga kaysa sa pinakamalaking talon na wala namang direksyon. Tama ka nga, Dr. Jose Rizal. Kailangan ko talagang gumalaw para may mangyari sa buhay ko. Hay, kaya mo bang ulitin yung mga sinabi mo pero sa Ilocano? Tunay ka nga talaga mapagbiro. Pero salamat, pre ha. Malaking tulong yon para sa akin. Utang ko rin ang aking pasasalamat sa iyo, kaibigan. Sapagkat nakapanayam kita bago ako hatulan ng kamatayan bukas. Ha? Ay, oo nga pala. Bukas na yon? Bakit naman? Iyan ang parusang ipinataw sa akin ng mga Kastila. Alang-alang lamang sa aking wagas na pag-ibig sa ilang bayan. Baka pwede naman sigurong ipa-reschedule yan. Gusto mong tumakas? Itakas kita dito ngayon din. Ngunit hindi maaari, kaibigan Douglas. Bakit naman? Tinulungan mo ako, tutulungan din kita. Amigo, may mga bagay na kailangan mangyari upang ang kinabukasan ay maging maigi. Hey! Wow. Ano nangyayari sa akin? Kailangan mo nang umalis, kaibigan. Wait lang, Dr. Jose Rizal. May naririnig ako eh. Lumayo ka dyan, ha? Pakiusap, magtiwala kayo sa inang bayan. Ha? Hoy! Nyaka! Natutulog ka na naman sa kalsadang kulot ka. Ha? Panaginip? Anong ginagawa mo ba dito, ha? Tanod, magugulat ka sa nangyari. Nakausap ko si Dr. Jose Rizal kanina. In-advise niya ako sa buhay. Sabi niya, kung gusto mo ng pagbabago, higit pa sa malansang isda? Basta ganon. Sulit nga siya magtagalog eh. Kompletong-kompleto talaga, parang baba mo. Kaso hindi ko na narinig yung last na sinabi niya kasi isturbo ka eh. Pero maganda siyang kausap, pre. Medyo di lang niya kamukha yung nasa piso eh. Sayang. Hay. Lasing ka, no? Positive, 100%.